Amen. Praise the Lord. Tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin banal na programa na kung saan ang pagkikinig po ng pag-aaral ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin, natin beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala pa ng God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, para sa ating pinakamamahal pa ng sa Kristo lamang. At nagpapabot po tayong dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na aming beloved pastor, magandang gabi po sa inyo. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng aming mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo na abot po ng ating banal na programa. Kumusta na po kayo dyan? At sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran dito po sa Olongapo City. Tayo po yung sama-samang manalangin muna mga minamahal upang minsan pa tayo po patnubayan at bigyan ng kaalaman, pangunawa sa kanyang mga banal na salita. Tayo po yung manalangin muna. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapanong kami po humingin ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa lahat po ng aming mga kamalian, anman po ang aming mga pagsalangsang. Saliksikin mo po ang aming mga puso, patawarin mo po kami. Minsan pa Panginoon, langsa mo po ang mga banal na salita. Pahiran mo po ang aming mga labi, Panginoon, upang ito po'y maging banal, maging makapangyarihan at mabisa ang mga salita na mapakinggan ng aming mga minamahal mga kababayan, bigyan mo sila ng pananampalataya, lalo na po ang mga may sakit, may mga karamdaman, sa mga nangangailangan ng kaligtasan, buksan mo ang kalamang puso, ang kalamang pangunawa, Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly minamahal, buksan natin ang ating mga pambungad na talata dito sa 2 Timothy, chapter 3, verse 15 up to 17. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, ang talatay 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating directives, godly living. Amen. Ang patnubay o pagtuturo upang tayo po maminamal ay maging makadiyos sa ating mga pamumuhay. Alam niyo mga minamahal, bilang mga mananampalataya, kailangan natin matutunan paano tayo mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Kasi sinabi po ng banal na kasulatan sa Revelation 22, verse 11, ang sabi diyan mga minamahal, at verse 12, ang sabi diyan, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa aking kamay. Kaya nga ang banal ay dapat magpakabanal, ang matuwid ay magpapakamatuwid, ngunit ang mga masama ay lalo pang magpakasama. Kaya nga, maminamahal, kailangan po natin ang tinatawag na gabay. Kailangan natin, maminamahal, yung tinatawag na direktibang pagtuturo at direktiba na nagtuturo sa atin sa mga Diyos na pamumuhay. At ito po itinuturo ng banal na kasulatan gaya na napakinggan po natin na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang banal na kasulatan lamang po ang kinasihan ng Diyos. Maliban na minamahal sa aklat na ito, ay wala nang ibang dapat kayong paniwalaan at wala na kayong dapat, mga minamahal, kung tutusin, wala na kayong dapat basahin, pagpatungkol po sa kaligtasan, kundi ang banal na kasulatan. Sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Narito po yung patnubay, narito po yung tinatawag na paraan, pagtuturo, upang tayo po'y mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Matututunan natin, maminamahal, paano po tayo
maging sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ito po'y tinuturo ng banal na kasulatan. Dito po sa mga babanggitin ko po sa inyo, mga paraan upang tayo po maminamahal ay mamuhay ng banal na pamumuhay. Ito po maminamahal ay ituturo po namin sa inyo bilang mananampalataya. At kung hindi ka pa mananampalataya, sabi nga ng banal na kasulatan, kung gusto mo ng langit, kailangan malaman mo ang paraan para tayo mamuhay ng isang banal na pamumuhay. Sapagat sabi ng Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Ang mga masasama ay mapupunta dun sa impyerno. Kaya kinakailangan, kung gusto mo mapunta sa langit, kailangan matutunan natin paano mamuhay ng isang makadiyos na pamumuhay bilang mga nagnanasa na makapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, sabi po rito, maminamahal, paano natin matututunan na tayo po, mga minamahal, ay mamuhay na isang banal na pamumuhay o isang banal na buhay bilang mananampalataya. Dito sa Psalms 37 verse 37, maminamahal, ito po yung sinasabi ng Biblia, paano tayo mamumuhay. Gaya ng sinabi rito sa pambungad na talata, ang banal na kasulatan ang magiging gabay po natin, at sinasabi ng banal na kasulatan paano tayo mamumuhay ng makadiyos. At sabi rito, buksan po natin ng Psalms 37 verse 37. Dito sa kalat po ng mga awit, Kabanatay 37, ang talatay 37, tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas ang taong may kapayapaan. Amen. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Tandaan po natin, maminamahal, ang mga sakdal na tao. Masdan natin ang matuwid, sapagat isang may maligayang wakas, at sabi, maminamahal, tayo po ay lumakad sa kanyang katulad ng kanyang pamumuhay. Mark the perfect man and follow him, and you will know true peace. Amen. Matatagpuan natin ng tunay na kapayapaan. Kasi napakaraming mga tao ngayon, mali yung paraan ng pagpili nila kung sino yung paniniwalaan nila, mga totoong mga ngaral. Ang paraan ng kanilang pagpili, yung magagaling mangaral, yung magagaling magsalita, yung magaling magdiksyon ng English. Hindi ganun, maminamahal. Para matanggap po natin ang kapayapaan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, masumpungan po natin ang tunay na kapayapaan. Sabi, mark the perfect man and follow him, and you will know true peace. Matatagpuan po natin ang tunay na kapayapaan. Pag natandaan po natin ang mga tunay na mga sakdal na tao. Huwag tayong basta maniwala, maminamahal. Huwag tayong basta maniwala sa mga magagaling magtalumpati. Yung magagaling mag-English, magagaling ang diction, hindi ganun ang paraan para makilati sa mga totoong sakdal na tao. Amen. Ang mga totoong sakdal na tao, maminamahal, yan po'y laging nasa tuhod ng panalangin. Sila po, maminamahal, ay palaging nasa pakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat sa ganang atin, wala tayong magagawa kung wala po ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, sa Hebrew chapter 13, verse 7, sabi po rito, mga minamahal, atin po silang alalahanin. Alalahanin natin ang mga nagsasalita sa atin, na nagpupuno sa atin ng mga salita ng Diyos. Pagdili-diliin natin ang wakas ng kanilang pamumuhay at tularan natin ang kanilang pananampalataya. Amen. Yan po, maminamahal, ang paraan upang, sabi ng Biblia, makapamuhay tayo ng isang makadiyos na pamumuhay at magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, sabi ng Biblia. Basahin natin ang Hebrews 13, verse 7. Dito po sa kalat ng mga Hebreo, Kabanatang 13, talatay 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga po, kung tutusin, kaya po nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, para ipakita po niya
ang banal na pamumuhay. Amen. Para ipakita sa atin yung tinatawag na great example. At sa mga taong gustong lumakad na katulad ng ating mahal na Panginoon, yung mga taong gustong maging mangangaral ng salita ng Diyos, gustong mga minamahal na maging mangangaral katulad din ng ating dakilang Diyos na nagkatawan tao, ang pinaka-perfect example ay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Ang unang paraan ng kanyang pangangaral, siya po yung nag-ayuno. At ang sabi ng banal na kasulatan, lumakad po siya ng may kabanalan. Lumakad siya ng may pagpapakumbaba. Hindi man lang, maminamal, sabi nga dito sa 1 Peter chapter 2 verse 21 up to 23, hindi po nasumpungan ng kasalanan ng mahal na Panginoon. Meron mga minamal na nagpapakilala siya raw ang Kristo, siya raw ang anointed one, pero mga minamahal, sinisira niya ang pangalan ng Diyos. Amen. Talagang ang dami pong nadadaya, ang dami pong naniniwala. Bakit? Sapagkat hindi naman alam kasi ng tao paano mga minamal mamimili ng dapat nilang tandaan at dapat nilang paniwalaan para matutunan nilang lumakad ng makadiyos na pamumuhay. Sabi po rito, mababasa po natin, kindly maminamal, basahin po natin itong talatang ito. Basahin natin itong binanggit kong talata. Sa First Peter. Nabasa mo na Hebrews? Opo. Dito sa James. Sabi rito mga minamahal, basahin po natin ang 1 Peter chapter 2 verse 21 up to 23. Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 21 hanggang 23. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 21 hanggang 23. Chapter 2 verse 21 hanggang 23 po. Sabi po dito sa 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. 22, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. 23, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pagalipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Amen. Amen. Kaya ang mga mangangaral, mga tunay na mangangaral, dapat ay ang pinakadakilang halimbawa nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sapagkat, mga minamahal, binibigyan po tayo ng halimbawa. Ang layunin, bakit nagkatawan taong ating mahal na Panginoon? Sabi, sapagkat sa ganitong paraan tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at iniwanan kayo ng halimbawa upang tayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Amen. At siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. At nang siya'y alipustahin ay hindi siya gumanti at ng pag-alipusta. At nang siya'y magbata, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa mahatol na matuwid. Amen. Yan po, maminamal ang mga halimbawa, makikita po natin doon sa mga totoong mangangaral. Yes. Amen. Sabi rito, maminamahal, mark a perfect man. Tandaan po natin ang mga banang sakdal na tao. Sabi, mark the perfect man and follow him and you will know the perfect peace. Malalaman natin ang totoong kapayapaan. Pakinggan natin yung mga banal na salita ng Diyos na maririnig natin sa kanila. Yung mga banal na tao, yung mga ginagamit ng Diyos, yung mga totoong mangangaral. At makikita po natin ang mga totoong mangaral, ginagaya po si Kristo. Hindi po nagpapanggap na siya ang Kristo, kundi ginagaya niya yung halimbawa na ginawa ni Kristo. Hindi siya nagpapanggap na siya ay Kristo. Amen. Kundi tinutularan niya ang mga halimbawang ipinakita ng mahal na Panginoon. Sabi, siya ay hindi nagkasala, ni kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Iniiwanan tayo ng mga halimbawa upang atin tularan. Kaya kung gusto mong maging mangangaral, kung gusto mong maging perfect man, kung gusto mong maging sakdal sa harapan ng Diyos, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Tularan niyo ako gaya ng paggaya ko sa ating mahal na Panginoong Kristo. At sabi rito, tandaan po natin yung kanilang mga gawa, yung kanilang mga ipinapangaral. Sabi na sa kanilang pagdili-dili, sabi rito, maminamahal, ay tularan natin. Katulad na nabasa natin sa Hebrews
chapter 13, verse 7, maminamahal, ito po'y makikita po natin na dakilang halimbawa unang-una sa ating mahal na Panginoon Kristo. Pangalawa, maminamahal, makikita po natin yan kay Apostol Pablo. At maminamahal, makikita po natin sa ating beloved pastor ngayon, maminamahal, yung talagang lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos, araw-araw nananalangin, maminamahal, araw-araw nagpupuri, 20 hours a day. Amen. At siya po'y nag-aayuno palagi, maminamahal. Ang gusto niya laging constant ang pag-aayuno. Gusto niya, maminamahal, talagang tuloy-tuloy. Kapag alam niyang walang nag-aayuno, siya po ang mag-aayuno. Nagpapahinga lang ang aming beloved pastor sa pag-aayuno pag alam niya na walang nag-aayuno sa araw na yan. O maraming nag-aayuno sa araw na yan. Pero kapag walang nag-aayuno, siya na mismo ang nag-aayuno. Gusto niya merong chain fasting and prayer. Gusto niya merong constant na may nag-aayuno sa pastoral house. Ganun po ang tinatawag na perfect man. Yeah. Bagamat hindi man tayo katulad ng mahal na Panginoon na talagang magaya natin yung kanyang pagiging perfecto, maminamal, pero yung pong pagsisikap ng ating beloved pastor, yung mga minamal sapat na upang mga minamal matanggap po natin ang dakilang kapayapaan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Job 22 verse 21 and 22, sabi po rito, maminamal, ang tunay na kapayapaan ay matatanggap po natin sa pamagitan po, maminamal, ng mga salita ng Diyos na mapapakinggan natin sa mga mangangaral, sa mga perfect man na nangangaral ng banal na salita ng Diyos. Ang sabi dito, maminamal, makipagkilala ka sa mahal na Panginoon at makikilala mo ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sabi rito, basahin po natin ang Job 22, verse 21 and 22. Dito po sa aklat ng Job, Kabanatang 22, talatay 21 hanggang 22. Makipagkilala ka sa Kanya at ikaw ay mapayapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa Kanyang bibig at ilagak mo ang Kanyang mga salita sa iyong puso. Amen. Amen. Makipagkilala ka sa Kanya, ikaw ay magiging mapayapa. Amen. Ano pat ang ang mabuti ay darating sa iyo. Yes. At ang paraan ng paraan para makilala natin ang mahal na Panginoon, sabi po rito, mga minamal, tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang Kanyang kautusan mula sa Kanyang bibig. Ilagak mo ang Kanyang mga salita sa iyong puso. Sa pamagitan ng mga mangangaral, mga sakdal ng mga mangaral, sabi ng Biblia, makikilala natin ang ating mahal na Panginoon at ang sabi rito, at ang mabuti darating sa atin. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, ikaw ay magiging mapayapa. Amen. Ang paraan, sabi rito, maminamahal, tanggapin mo, ilagak mo ang Kanyang mga salita sa iyong mga puso at matatanggap mo, maminamahal, ang tunay na kapayapaan. At mababasa rin po natin sa Philippians chapter 4, verse 7 up to 9. Ito po'y sinabi ni Apostol Pablo. Amin naman, ano man ang mga bagay na nakikita nyo sa akin, naririnig nyo sa akin, napapakinggan nyo sa akin, sabi, maminamahal, ay gayahin nyo, sundin nyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Sabi rito, basahin po natin, Philippians 4:7. Tapos talo natin ng verse 9. Dito sa aklat po ng Pilipos, Kabanatang 4, talatay 7, talo na po ng 9. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso, ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Talo ng 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga tayo'y matututong mamuhay ng makadiyos sa pamagitan po, maminamahal, ng napapakinggan po natin mga ngaral sa mga tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang sabi, mark the perfect man and follow him and you will know the real peace. Makakamtan po natin ang tunay na kapayapaan. Makakamtan natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, kapag tayo po, mga minamahal, ay nakinig. Sabi rito, lahat ng ating mga natutunan, lahat ng ating mga tinanggap, lahat ng ating mga narinig at nakita sa mga perfect man, sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, sabi po ng
ng verse 9, Philippians 4:9, ang mga bagay na ito'y gawin nyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Yan po, maminamahal. At ang pangalawang paraan, ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa Psalms 48, verse 12 and 13, paano tayo makapamumuhay ng maka-Diyos na pamumuhay. Sabi, mark the greatest doctrine of the church and you will become strong in faith. Yes. Para tayo po, maminamahal, ay maging matatag sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, tandaan natin ang mga dakilang doktrina ng tunay na church. Kasi sa panahon ngayon, maminamahal, sa dami ng church, imagine 2,600 religion throughout the world. Hindi mo maintindihan, hindi mo malaman kung alin dito ang totoo, alin ang tama. Iba-iba ang doktrina, iba-iba maminamahal ang paniniwala. At mayroon pang nagtuturo, maminamahal, na ang lahat daw ng pananampalataya, lahat ng religion, kahit ito po, maminamahal, iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang Diyos na kanilang sinasamba, ay isa rin daw na paraan para makarating sa langit. Hindi po totoo yan. Kaya kailangan alam mo ang great doctrine of the church. Kasi pag mali ang turo, maminamahal na tinanggap mo, hindi ka makapasok sa karya ng langit. Kailangan alam mo yung tinatawag na apostol doctrine. Alam mo, maminamahal, yung tinatawag na apostolic doctrine. Alam mo kung ano yung mga itinuro ng ating pinakamamahala pa nun sa mga apostol. Kung ano po ang itinuro ng mga apostol sa mga unang mananampalataya. At kung ano po, maminamahal, ang talagang mga doktrina ng banal na kasulatan para hindi po tayo madadaya. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi ng Galatia 3:24, sabi ng Biblia, ang kautusan ang mag-aatid sa atin kay Kristo upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang salita ng Diyos ang mag-aatid sa atin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Ibig sabihin ng kautusan na mahal na Panginoon, yung kanyang doktrina, the great doctrine. Amen. Yung tunay na paniniwala, tunay mga minamahal na katuruan. Kasi pag mali ang katuruan na tinanggap natin, hindi po tayo makapapasok sa karya ng langit. Ang sabi po rito, maminamahal, basahin po natin ng Samuel, yung awit 48, talatang 12 hanggang 13, Psalms 48, 12 and 13, basahin po natin. Dito sa aklat po ng mga awit, kabanata 48, talatang 12 at 13, libutin ninyo ang sayon at inyong ligirin siya. Inyong saysayin ang mga muog niyaon, tandaan ninyong mabuti ang kanyang mga kuta. Inyong masdan ang kanyang mga bahay-hari upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ang ibig sabihin dito ng sayon, libutin nyo ang sayon at inyong ligirin siya at inyong saysayin ang saysayin ang mga muog niyaon. Itong sayon, maminamahal, ito po'y sumisimbolo ng iglesia. Amen. Sumisimbolo ng tunay, the true church of the living God. At sabi rito, ligirin nyo at saysayin ang mga muog niyaon. Ang muog dito na tinutukoy at ang binabanggit ng mga kuta rito, ito po yung the great doctrine of the church. Amen. Yung mga doktrina, yung totoong katuruan. Yes.